Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating napakabutihing guro na si Dr. Dennis Bilucura. Ako nga pala si Binibining Jessa D. Iladjo at ako ngayon ay maglalahad ng aking pagpapakitang turo. Ang aking palang topiko ay tungkol sa alamat ni Maria Makiling. Ang mga layunin na dapat makamit ay una, natutukoy at nalalaman ang mga kwento at nalalaman at nasusuri ang kwento tungkol sa alamat ni Maria Makiling. Pangalawa, nakakapagpresenta ng dula patungkol sa alamat ni Maria Makiling. At pangatlo ay napapahalagahan ang mga kabutihang asal na makikita sa kwento ni Maria Makiling. Huwag na nating patagalin pa at atin na itong simulan. Si Maria Makiling. Alam niyo ba kung sino si Maria Makiling? May alam ba kayo kung sino si Maria Makiling? Daniel? Pwede? May punto? Dikon, tiyak kong alam na ninyo si Maria Makiling o di kay kilala na niyo ito nung kayo ay nasa elementarya pa lamang. Tama ba? Tumpak. Sino pa ang may ideya? Palagtiw? Sorosa? Tama. Bigyan natin sila ng 5 palakpak ng mga sumagot. Simula. At ngayon naman, atin ang tuklasin kung sino si Maria Makiling. Si Maria Makiling ay makikita natin ang alamat niya o di kaya ang kwento ay matatagpuan saan? Sa Laguna. Tama. May alam ba kayo kung sino ang maaaring o di kaya pwedeng nagsulat ng alamat ni Maria Makiling? Tama, Palomar. Ito ay isinulat ni Dr. Jose Rizal. Sinulat ni Dr. Jose Rizal. Talagang napakagaling niya at may mga naisulat pa siyang mga alamat, di ba? Tama ba? Tama ba? Ayan. Meron pa ba kayo maidagdag? Kung sino si Maria Makiling? Napakabait niya. Sino pa? Matulungin? Mapagkawang loob? Ano pa kaya? Sa inyo? Napakaganda. At wag na natin patagalin pa. Si Maria Makiling ang Makiling ay ito ay bundok na matatagpuan sa Laguna. Ito ay masagana, maani, at napakalamyo na klase na bundok. Bakit ito nasabi ko? Dahil Dahil maraming mga tanim sa bundok Makiling. Ano ang mga tanim na iyon? May mga bulaklak. Ano pa? Prutas. Ano pa? At mga gulay. At itong kanyang mga itinanim sa bundok Makiling ito ay ipinamamahagi ni Maria sa mga taong bayan o di kaya nung nasa bukiran na mga tao at ito ay kanyang ipinamimigay. Kanya lamang ipinamimitas. Si Maria Makiling ay mahilig na pumunta sa palengke upang makipagsalamuha sa mga taong normal. Kung kaya't doon niya nakilala ang taong nakapagbihag ng kanyang puso na kung walang iba kundi sino may kakilala? Sinong nakaalala? Tama, Nuwana. Ito ay si Gatdula. Si Gatdula ay isang makisig, kayumanggi at napaka-gwapong lalaki. Kung kaya't
Napaibig si Maria dito. Mahal nila ang isa't isa at nagmamahalan talaga sila. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay mapupunta sa masayang wakas. Dahil ang araw na iyon, dumating ang araw na kanilang pinaka hindi inaasahan. At yun ay ang may mga magaganap. May pagdirigma na nagaganap. At kung saan ang gobyerno ay inatasa na kumuha ng mga binata na kung saan hindi pa may asawa, mga lalaki na pwede nang makipag-away na wala pang asawa. Kung kaya't natakot si Gatdula. So wala niyang sinabi, nagpakasal siya sa isang normal na babae. Para lamang hindi siya makasali sa tinatawag nilang giyera. At doon lamang niya sinabihan si Maria Makiling na tapos na ang kasal. Si Maria Makiling ay nalungkot. Nalungkot ng husto. Bakit nagawa yun ng taong mahal niya ng husto? Ano ba ang kulang niya? Kung kaya't ang ginawa niya, nawala siya. Naglaho siyang bigla at hindi na nagpakita. Pero ang mga pananim na kaniyang inalagaan at ipinamigay o digay hinayaang ipinamitas ng mga taong bayan, hindi niya iyon kinuha. Binili niya iyon bilang isang alaala. May mga nagsasabi nga hanggang minsan ang mga taong bayan ay nakikita ang kanyang mukha. Gawing mula sa alapaap o di kaya sa hamog. Pero hindi na nagpapakita at hindi na naghahalubilo pa sa mga tao. Ang aral na makikita natin dito ay kung tayo ay gawa ng yun nga nung nalaman ni Maria ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang naglaho at hindi na nagpakita. Ang aral na mapupulot natin sa alamat ni Maria Makiling ay dapat nating suklian ng mabuting gawain ang mga taong gumawa sa atin ng mabuti. At yun ay ang pagiging mabuti sa kapwa at pagiging mapagkumbaba dahil yun ang gusto niya. Kayon, may natutunan ba kayo sa kwento ni Maria Makiling? Meron? Lanahan ang natutunan mo? Ikaw naman, Dikon. Ikaw naman, Kadasali, anong natutunan mo sa kaniyang kwento? Ayan. Napakarami niyong natutunan galing sa kaniyang kwento. Nawa sana ay inyo sana itong maisunod sa inyong buhay para hindi kayo para kayo ay pagpalain upang maging mas mabuti at lalo pang marami ang blessing na darating sa inyo.